Hello po, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon po ay nagtanim po tayo ng kalabasa. Lipat tanim po tayo. Yan po ang ating area. No, pinararo po natin muna yan. At nagbutas tayo. At nilagyan ng abono. At pinatungan natin yan ng ipot ng manok. Yan po ang ating tanim. At ang gamit po natin sa ating seedling ay bumili po tayo ng cups na 3 ounce, no? Para maganda ang kanyang tubo at makagalaw talaga ang makaano talaga ang ugat niya. Kaya tingnan nyo ang ganda, no? Ang ugat, maraming ugat ang kanyang mapuproduce kaysa doon sa seedling tree na kaunti lang ang kanyang masakop na paglagyan ng ugat. Ayan, ang ganda na pag ganito na po yung tanim natin na seedling na hindi na nalalaglag ang lupa, ay pwedeng na po yan itanim. Ayan po, mura lang naman po ito, nasa 15 pesos ang 50 piraso. At pwede pa nating magamit. Kahit na pangalawang gamit na nga ito namin. Dati kasi nilagyan natin ito ng pipino. Ngayon, ano naman, kalabasa. Kaya makasave po tayo. Ligpitin lang natin para hindi na tayo bibili sa sunod. Ayan po ang diskarte natin. Ayan. Nilagyan muna natin yan ng bulok na ipot ng manok o chicken dang. Ayan. Tapos butasan natin yan, oh. Tapos yan, itong seedling tree natin, seedling cup natin. Ayan. Ayan, tingnan nyo man, ang ganda, oh. Ang ugat. Nilagay lang natin dyan. No, may abono na po to. Ano po tayo ng abono rito sa ilalim. May pabaon tayo sa kanya. Ganyan lang po ang ating pagtatanim dito sa ating bukid. Isang lata po yung area natin dito. Isang lata ang ating itatanim. Yung 250 gram. Suprema po ito. Baka may magtanong dyan. Suprema ang ating variety. Ang kalahati po ay nilagay natin dyan sa cup. At yan, ayan, oh. Ayan, may mga cup, may nakita tayo sa nakapulot tayo ng ganito. Ginamit natin disposable. Iniwan na natin kasi ano ito, ng papel. Parang papel lang siya. Kaya hindi na natin ginamit kasi pag isang gamitan lang. Mas maganda yung plastic. Kasi ulit-ulitin nating gamit, ayos lang. At ang kalahati dito na nilagay natin sa plastic cup at ang iba ay nag-direct seeding tayo. So, ang ganda naman. At sa sunod nga ay hindi na tayo lagay dyan sa plastic cup. Magda-direct seeding tayo kasi basta maganda lang yung lupa natin at buhaghag. At ano muna natin, sa patubuin muna natin bago ilagay dyan sa lupa para pag may tubo na siya madali na siyang lumaki. Ayan po yung paano magtanim ng kalabasa. Ayan si boss.
Yan lang dapat ano yung ano lupa, buwagag talaga. Ayan, madali lang. Sa sunod mag-ano na lang tayo, no? Mag-direct seeding. Mas maganda yung direct seeding yan, no? Ipapakita natin yung direct seeding natin doon sa kabila. Ayan. Para makita nyo yung kung ano ang different sa kanilang dalawa. Ayan, no? Ay, dapat mo camera, nasa kon eh. Wala nang may ano diyo? May hamog. Ayan, umulan kasi kaya nagtanim tayo. At tingnan nyo naman, hindi na magtanom diyan ay. Kay ano, may tubig dapat lagyan ng kanal doon, no? Para ano, may daanan ng tubig. Mamatay din yan. Ayan po yung ano natin, seedling. Okay naman siya. Pag kung gusto niyo talagang ganitong gamitin niyo po ay okay naman. Kung magpunla kayo. Ang ganda. Ayan nyo. Yun. Kahit na bato, ano mo siya, malaglag o mano, hindi na. Ang ganda. Ang ganda ito lagyan ng seedling. Ang 3 ounce po ito. 3 ounce. Yung cups na to na plastic, 3 ounce yan. Mas maganda gamitin kaysa sa doon sa seedling tree. Yan ang tanim natin. Ayan pong tanim natin na kalabasa. At ito yung direct natin. No? Kasing edad lang sila ng ating tinanim doon. At ito naman ay ang ating direct seeding. Ayan. May pagkakaiba talaga kasi talagang malapad na ang dahon niya. At may laban na talaga sa matinding init. Ayan, oh. Lakas ng ulan kasi kanina. Grabe. Kaya ganito nangyari sa ating tanim. Pero ayos lang. Salamat sa Panginoon na umulan. Dahil tuyong-tuyo ito. Salamat. Para hindi na tayo didilig bukas. Ayan. Ang ganda ng direct seeding natin. No, halos buhay naman lahat. Ayan, kita nyo naman, oh. Kaunti lang, mayroon namang hindi nabuhay pero mas kaunti. Ayan, inaano na nga ng insekto na bao-bao ang tawag. Binubutas, kaya mag-spray tayo bukas kasi binubutas na ng bao-bao ang ating